Wow. Ano ba yan? So, nasa 14:14, alas 2:14 ng Martes, October 31, 2023. Araw na ng patay bukas, no, November 1. Tang, gandang ano yan ah, gandang page yan ah. Para isabay na tayo. Okay. Topic natin is umpisahan. So ang dami kong nagawang video yata kagabi kasi may tawag nito yung madami na silang ginagawa dun sa bahay. Nilak nga yung pinto kagabi ng matanda dun. At hindi ako makalabas, so tinulak ko, di nasira yung kwadro nung lagay ng susi. Pinakita ko naman sa inyo. So napakarami na nang ginagawa dun sa bahay. Madami na. Tapos lakihan nga natin. Yan. Para medyo hindi na ewan ko kung paanong plano ang gagawin nila. So kaya nga sabi ko sa inyo na ang topic natin ngayon ay umpisahan natin ang tawag nito yung paano bang umpisa ang gagawin natin. So ang ibig sabihin ko doon sa umpisahan natin yung tungkol sa aral na binibigay ko sa inyo, tapos doon sa satellite ng mga ebidensya natin. So lahat ng connected dun sa lahat ng umpisa natin. So tinanong ko nga kagabi, nag-message ako kagabi na yan ba yung sinabi ko na nakahanda ba kayo pag inumpisahan ko na. Kasi nagpapakalat ng mga ebidensya. So konting patol ko na lang mauumpisa ng lahat. Pag pinatulang ko na yung mga yan, mauumpisa na yan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo na kunin nyo na lahat yung mga ebidensya na kailangan na makuha nyo. Yung tungkol sa ebidensya ng satellite na yan na kailangan yung maitabi at maipakalat nyo na. Alam ko na sabi nga dito, huwag kang makipagsanlibutan. Kasi kung aayon tayo sa sanlibutan, ito, diskarte yan ng mga demonyo. So kaninong diskarte ba yan? May basehan ba yung aral nila? Wala. Kasi diskarte yan ng mga siraulo. So pagka susundin nyo yung mga sinasabi ko, katulad nga dati na kung paano gumawa ng hukbo si David, ganun ko rin kayo ginagawa, ganun ko rin kayo hinahanay, tinuturuan kung paano ang gagawin. So napakadali nyo nang gawin yan. Kasi ako lang naman yung binabantayan dito, kayo madali kayong makakagalaw. Kasi once na magkagulo o hindi man natin masabi na kung anong mangyari, meron na kayong mga ebidensya na pinanghahawakan. Kasi bakit natin kailangan umpisahan to? Dito na natin mahuhuli lahat. Dito natin tawag nito yung mabibitag lahat. Kasi pag nailabas yan, sigurado lilitaw na lahat yung mga pinatay at
mga kriminal na gumawa niya. Lilitaw yun. So takot na takot sila kasi ewan ko doon, kung totoo yung naririnig ko doon na presidente raw. Ewan ko kung sinong presidente. Presidente ba yan ng co-op? Presidente ba yan ng saan bang presidente? Sino bang presidente yun? Kasi noon, si Duterte, yun, lagi kong naririnig noon, 2017. Dito, kahit dyan, kila Kuya Dani, nandyan ako noon, nakituloy ako kila Kuya Dani noon. 2017, nandito ako sa Rincon, nakituloy ako dyan. So, totoo ba yun? Totoo kaya yung mga balita natin na nasagap nating balita? O, mantakin nyo, presidente. Sino ba tayo? Sino-sino lang ba tayo? Napakabigat ba natin para presidente pang magpagalaw rito? O presidente pang maghanay dito? So naririnig nyo naman ako sa radyo. Hindi ako, yung binabalita sa radyo. Lalo na sa Radyo 5, sila Ted Filon. Nako, lagi na lang yun noon. Ayan, kahit nandito ako sa Rincon noon, diyan kala Kuya Dani, lagi na nakikinig diyan sa Radyo 5. Ayun, naririnig ko rin yung mga binabalita ron, chu. Ayun, kasama rin ako. So, lagi nang laman ng radyo ako. Tapos, ewan ko, apakatagal na. Tagal na nun. So, meron din sa hindi natin sa TV noon, sa Itbulaga, kalimitan. Yan, sa Itbulaga, kalimitan. So, hindi nakakatuwa yung mga gawa nila dito. Kasi alam nyo, bakit natin kailangang gawin? Para bang kasing ginawa ng demonyong to, tanggalin niya lahat yung may utak at ipalit niya ang mga tanga. Parang ganito, kunyari isa akong presidente ako. Tatanggalin ko yung mga may utak dyan sa gobyerno. Papalitan ko ng tanga para madali ko siyang mapaikot. So ganun ba yung nangyayari dito? Kasi tayo, wala naman tayong kaso. Hindi tayo kriminal na tao, lalong kung ano-ano. Hindi ko alam na ano bang kaso meron tayo. Baka gagawa pa lang tayo ng kaso kung maaari. Siguro. Kaya nga sabi ko sa kanila, kung handa ba kayo, nakahanda ba kayong lahat? Oras na, simulan ko na to. Kasi wala na sa tino, hindi na sila matino. Naku, kayo na pumunta rito. Wala nang tino. Halos araw-araw, baliw ang mga putang ina. Araw-araw yun. Wala yung tigil. Kahit sabihin na nating lumipas ang 1 minuto, dire-diretso yun. Walang tigil yun. Bantay sarado ako dun. Pagka nakikita nilang nalilibang ako sa isang bagay, yari, may ginagawa ako, yung kalikalikot ng mga electronics doon. Yung babanat yung mga yan. Yari, kanina, kanta ko rito, yung bumabanat yung mga gago rito. Kasi, once na malibang, kumbaga, sa isang tao, kunyari, nagiging masaya ka, nalilibang ka, kumbaga, yung immune system mo lumalakas. Lumalakas yung immune system mo, yung katawan mo lumalakas. Kasi nga, nalilibang ka, nagiging masaya ka. So, alam ko ang mga sistema kung paano gumagalaw ang mga putang inan to. Noon pa. So, hindi lang yan. Kasi yung mga sa pagtulog, pagtae, pag-ihi, pagkain, sa pagkain, lahat. Yung ebidensya ng satellite na yan, diyan nyo sila mabibitag lahat. Diyan nyo sila mahuhuling lahat.
lahat kunyari, eto, saan ba yun? Hindi kami hangal sa lalang mo Satanas. Nakasulat yun sa Bible. Ano ba tawag niyo? Hindi kami paano ba yun? Hindi kami hangal sa mga ginawa ni Satanas. Kumbaga, hindi tayo tanga sa mga ginagawa ni Satanas. So, mabuti ba itong ginagawa ng mga putang inan to? Paano? Kasi kung sasabihin ko sa inyo, hindi ako sasablay kung ilang tao ang pinatay nila rito. Gamit yung satellite na yun. Totoo ba o hindi? Kayo magsasalita o hindi ako. Ang mga tao, marami. Kasi, kaya naman pala, paano nagpapagalaw ng pera? Doon, sa bagtas mismo, may naririnig ako yung pera na bigayan ng pera doon. Para lang ipadisgrasya ako o may ipagawa sa taong yun laban sa akin. So nakikinabang din ang nanay ko doon, awit. Kasi ewan ko, binibigyan daw ng pera, sabi naman ng nanay ko, ano ba tawag nito? Wala kang kakainin, saan baga nang galing ang pagkain mo. Ay putang ina, kaya ko din namang kahit papano, kaya ko din namang kumain o manghingi sa mga kaibigan ko. O kahit saan dyan, pwede naman akong humingi ng pagkain. Huwag lang akong tatanggap sa mga gagong to. Sabi ko, putang ina nyo, napakalaki ng yung pinaghirapan ko dito, yung dinanas ko sa mga gagong to. Tapos, papalitan mo lang ng pera. Malabo yun. Kasi, dapat buhay ang ibabayad mo sa akin. Putang ina ka. Hindi obra ang pera mo dito. Buhay mo ang hihingin ko rito. Pwede rin. Kunyari, mahuli kita. Gawin mo lahat ng ginawa ko rito. Matulog ka sa sementeryo, puno lang ang tutulugan mo. 2 taong ka daw matutulog, puno lang, walang alisan. Bibigyan kita ng payong. Ganun ako naghirap dito. Ganun ako tinrato rito. Ganun ang ginawa sa akin dito. Nakuha nyo. So, yung satellite na yan, oras na lumabas sa mga ebidensya, pwede na nating simulan lahat. Pwede na nating gawin lahat. Kasi meron na tayong hawak na ebidensya. Meron na tayong pinangahawakan na atin. Diba? Ngayon pong lumabas yan, ora mismo, baka ako, pag nakita ko, ayos na. Titirahin ko na lang. Ganun yun. Kasi bakit mo tinira yan? Gagawa rin na rin tayo ng dahilan at paraan. Paano sila bitagin kung meron na tayong ebidensya. Nakuha nyo? Ang dali lang, napakadali lang dumiskarte dito. Basta meron na tayong hawak. Lahat ng mga yan magkakasabit-sabit ng putang ina. Magkakasabit-sabitan silang lahat. At napakaganda na kahit ba kasi alam mo nagmamanipula nagmamanipula tong mga demonyong to, hindi naman gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman gamit ang inaral ng Diyos para na magmanipula siya ng tao. Totoo ba? Hindi. Kundi nagmanipula siya gamit ang mga puwersa ng pinuno, impluwensya ng mga satellite, yung gamit ng mga satellite na yan. Ganon siya sumakop, hindi ang Diyos ang sumakop. Kundi kung paano niya pinuwersang sakupin ang isang lugar. Totoo, hindi. Totoo,
Totoo ba? Hindi. So kung papayag tayo na mangyari to, papayag tayong lahat na sige, okay lang yan. Ano yan? Ayos ka lang dyan. Di yung mga pinatay ng mga gagong to, ganun-ganun na lang ba? So yung mga na-aksidente, inatake sa puso, mga hindi pa natin alam kung sino mga pinatay pa nito. Nagamit kasi nga, sabi ko nga sa inyo, perfect crime. Malinis ang pagkakagawa. Malinis ang ng isang krimen, malinis ginawa. So papayag ba kayo na ganun ang sistema natin sa buong lugar natin dito sa Pilipinas? Tulad dito sa Cavite, papayag ba tayong ganun? Na manipulahin tayo ni Manalo gamit ang mga impluensyang yan. O manipulahin tayo ng kahit sino rito gamit yan. O gagamit sila ng mga taga-GMA, mga artista. Ito naman ang mga ututong tanga, sunod naman. Kasi nga artista, model nga raw sa Perla. Di ba? Ayun, nauto naman siya ngayon. Tatanga-tanga eh. So anong kinuha ni Manalo rito? Kung sinong putang inang iglesyang yan? Ano ang kinuha niya? Dinaya niya rito sa atin. Anong kinuha niya sa atin? Meron ba siyang kinuha? Meron ba siyang kinuha sa atin? O wala? Wala ba siyang kinuha sa atin? Unang-una, pag manipula mo na itong lahat, kaya mong magpatakbo ng negosyo rito, kaya mong gumawa ng pera dito. Siyempre, parang workers mo yan. Siyempre, kasama mo yan. Para kang incentives. Kunyari ako, sinakop ko to, tauhan ko yan. Mga galamay ko yun nandyan. Gagawa na akong pera dito. Ngayon, ano ang pinakamalaking dinaya sa inyo ng putang inan to? Anong pinakamalaking idadayain sa inyo ng putang inan to? Ano ang meron ako? Ako lang. Kasi kung ayaw nyo, hindi tayo. Ako lang dapat. Ano ang meron ako sa meron kayo? Di ba? Magsalita kayo ng paulit-ulit. Ano ba yung sinasabi ni Jan na anong meron ako na wala kayo? Di ba? Ano ang dinaya sa atin dito, ang dinadaya? Di ba? Ngayon ganito. Gagawin ng putang inang demonyong yan. Sasakupin to, tatakutin yung mga tao. Gagamit ako ng mga artista, mga model sa Perla, sa mga model kay Mr. Clean, Barreta Bar. Yun. Mauuto ko na itong mga putang inan to. Kasi tatanga-tanga kayo kung ano yung binibigay sa atin. Diba? Sabihin na nating tanga ka nga talaga. Dahil hindi mo nakikita kung anong ginagawa nila. Gamit ang mga impluensya at mga satellite na yan. So sa ginawa ko, kung uumpisahan natin, pag nailabas yung mga ebidensyang yan, yung mga satellite na yan, mag-uumpisa na tayo lahat. Yan ang pinakamalaking krimen, pinakamalaking ebidensya na pwede na nating ilabang kahit saan. Kasi saan kumuha ng authorization ng mga putang inan to, ng mga demonyong to, para gamitan ako ng satellite dito. Hindi naman ako kriminal o kung ano ba ako. Kasi kung kriminal ako, mas maraming kriminal dyan sa labas. Ito pa isa, yung mga hitman nito, mga putang inan to, yung mga goons ng mga siraulong iglesia to. Napakayayabang eh. Kala mo kung sino na. Kasi nga raw, backer nila yung gobyerno, mga tawag nito yung mga tauhan ng mga mayor, tauhan ng NBI, tauhan ng putang ina ka. So,
binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para dumurog ng mga demonyo. Binigyan tayo ng isang karunungan na kayang itapat lahat sa kanilang lahat. Totoo ba? Hindi. Paano natin umpisahan? Ito na, papasok na tayo sa uumpisahan na nating paano nga bang uumpisahan natin to? Nakakatakot naman. Bakit takot-takutin ako? Ano ba yung pinagkasunduan nyo? Alam ko may pinagkakasunduan kayo dyan. Na wala naman akong alam sa pinagkakasunduan nyo. Ano yun? Ano? Verbal? Verbal, kahit may pirmahan pa yun. Ano ba yun? Lokohan. May biruan o... Ano yung pirmahan ng papel? Kasi kung kasunduan verbal lang, hindi masyado matibay yun. Wala, verbal lang yun. Usap-usapan nyo lang yun. So dapat magpumirma kayo sa papel. O yan, kasunduan nyo. Tapos bigay natin sa husgado. So yun yung mga galawan ng mga galawan sa galawang diplomatiko. So, alam nyo naman yung galawang diplomatiko. Diba? O katulad nito. Kunyari natake ako sa puso dito kasi nga may ginagawa sila sa akin ng putang inan to. Eto na, namatay, nadali na ako, natsambahan ako eh. So, anong diplomatiko ang mangyayari nun? Hindi naman, wala namang gumalaw dyan eh. Wala nga lumalapit na tao dyan eh. Diba? Perfect crime, napakalinis ang pagkakagawa. Diba? Nakainom ako kahapon ng isang bunso. Medyo umayos-ayos yung hinga ko. Parang nawala yung tension ko. Tapos, kanta-kanta ako kanina dito. Siyempre, pakul ng konti. Magpakalma tayo ng konti. So, marami silang ginagawa. So, paano natin sisimulan to? Unang-una, pag naumpisa nang makuha nyo ang lahat ng mga ebidensyang sinasabi ko, ayos na yon. Kahit walang gobyerno dito, kahit walang batas dito, ipapakalat natin yan sa tropa. Bibigay natin yan sa kahit kanino. Takot na takot ngayon ng gobyerno kasi matatakot sila. Uy, huwag nyo ikalat yan kasi amin yan. Patay ka ngayon. Minsan natatakot ang gobyerno sa sarili nilang multo. Natatakot ang mga taga-GMA sa sarili nilang multo. Kaya gumagawa sila ng multo na sila rin ang matatakot sa sarili nilang multo. Totoo ba yun? Totoo ba yung sinabi ko? Ayan. Gawin na natin. Ilabas na natin yung ebidensya. Para magkaalaman na. Kunyari nailabas na yung ebidensya. Uy, putang na ako to ah. Pala yung ginagamit sa akin. Nakita ko to. Ito yung tumarantado sa akin dito ah. Patay ka ngayon sa akin. Ngayon, bago ko gawin yun, papakalat ko yun ngayon dito. Patay ka ngayon sa akin. Pag nakuha ko ang ebidensya mo. So, anong sasabihin sa akin ng mga pulis? Eto, pinakalat ko na agad ang ebidensya. Eto ang ginawa sa akin yan. Diba? Napakadaling umpisahan nito pag may hawak ko na yan. So, magkakabitag-bitag sila ngayon. Tangna, magpupulasan yan. Hindi, maghuhulihan tayo pagka ganun. Kasi, diyan na makikita ang mga pinatay ng mga putang inan to. Ewan ko kung kasama yan sa mga TI, yung mga target individual, yung tumitira ng mga target individual. Kasi tayo dito, unang-una, dapat kriminal ang titirahin mo. Kung gumagawa ka ng tawag nito ng ano ba tawag nun? Citizen watch. So, nagsi-citizen watch ka, di ba? Siyempre pag citizen watch, yung siyempre gumagawa ka ng maganda. Kunyari, may nakita ako doon, magnanakaw, tok, pak. Yun.
Pinicture mo, binigay mo ngayon doon. Natimbrihan mo ngayon taong bayan. O, yun. Pak. Kaso baliktad na ngayon. Ang magnanakaw na ang tinatago. Tapos yung mga yung mga tatanga-tanga na katulad ko noon, yun ang tinitira. Babaligtarin ka ngayon. Tapos ikaw na ngayon yung magnanakaw. Patay tayo doon. Totoo ba yun yung sinasabi ko? Totoo ba yung nangyayari yung sinasabi kong yun? Diba? Totoo ba yung sinasabi ko? So, pag nailabas nyo na to, kasi unang-una, wala silang karapatan. Kasi unang-una, ano bang, kasi ngayon, noon, ilan lang ang pinasa sa doon naman sa gobyerno, kahit naman ilang batas ang gawin mo, kung maaprubahan ba, edi napakarami ng batas ang pinaprubahan sa gobyerno. Wala pa noon, edi anong taon na ngayon. So, tapos yung batas na yon, yun din pala yung magpapalusot sa sa mga ginagawa nilang katarantaduhan. Totoo ba yun? Kasi gagawa ako ng batas, sasabit ako doon. Kailangan gumawa ako ng batas na lulusot ako doon. Ganun yun, di ba? Dami ko talagang alam. Dapat nagpapapunta na rito, magkaalaman na, di ba? So, anong klaseng multo kaya to? White lady o baka mga tikbalang yata itong mga putang nan to eh. Natakot sila sa sarili nilang tikbalang. So pag nailabas to, patay na silang lahat. Tago-tago na silang lahat. Sana yun ang hinihingi ko sa inyo na mailabas nyo. Pagka nailabas yan, may makuha akong mga ebidensya niyan, ayos na. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ipon na kayo. Kasi hindi yan uubra. Unang-una sa lahat. Hindi yan uubra. Kasi makikipagpatayan ako dyan. Marami silang madadaya pag nangyari yung mahuli nila ako. Kasi pag ginawan ako ng palabas doon at nahuli nila ako, wala na kayo. Lahat ng mga magiging na yan, yung magiging tahimik na ulit yan. Mananahimik na ulit yan. Tsaka yan lalabas pagka meron na silang titirahin. So papayag ba tayo ng ganun lang? Papayag ba tayo ng ganun-ganun na lang na pagka merong hindi maganda nakita ang mga putang inang iglesyang to, pasusundan kita ngayon, patitira kita ngayon. So papayag ba tayo doon? Diba? Hindi pwede yun. So, yun lang. Pagka nailabas yun, naumpisa na natin ngayon. Pag naumpisa yun, wow, napakaganda ng event nito. Kasi, susunod no, magkakahulihan na yun. Magkakabistuhan na sa lahat lang ng mga ginagawa nila. Lahat ng mga pinatay nila makikita na. Lahat ng mga... Kasi ang gagawin ko, imbestigahan nyo nga yung mga inatake sa puso nyo dyan. Imbestigahan nyo nga yung mga na-aksidente dyan. Paano ba? Ganon ang gagawin ko. So, kahit hindi ko hawak ang gobyerno, magpagalaw lang ako ng mga tao. Malalaman nila yon. Butang mga hari rin ng mga marites sa mga kasama ko. Hindi, tangin na. Malulupit din, di ba? So, gawin nyo ang sinasabi ko sa inyo. Kasi dito lang tayo titira ng maganda. Dito tayo titira ng malinis na laban. Wala tayo dun sa daya-daya, putang ina. Sabi nga ng Diyos, huwag kang makimangmang, huwag kang makiayon sa mangmang.
Kasi pag nadala ka ng mangmang, dadalhin ka niya sa sarili niyang galing. At tatalunin ka niya sa sarili niyang galing. Pag nakimangmang ka. Kunyari ikaw, naandyan, magaling ka, matalino ka. Dadalhin kita ngayon sa alam ko. O ngayon, pumasok ka dun sa alam ko, patay ka na kasi mas magaling ako dun sa alam ko. Diba? Huwag kayong makipagsanlibutan. Ano ang technique natin dito? Anong gagawin natin? Alam niyo ba ang ginagawa ng mga yan? Kundi mandadaya. Mandadaya sila sa ginagawa nila. So, kanino ba yung mandaraya? Tayo, malinis ang laban natin. Labas natin, pak, yari ka na. Kasi tayo, hindi naman tayo titira. Kung hindi naman tayo ginagalaw. So, putang na, kunyari, yung baka. Wala namang ginagawang masama yung baka eh. Wala namang ginagawang masama sa akin yung baka. Ba't ko anuhin yan? Eh kung ginawan ko na masama yung baka, pak, syempre magagalit sa akin yun. Susuwagin ako nun. Diba? Pakita ko sa inyo si baka. O, yun. Diba? Parang tangahan lang, diba? Pero totoo yung sinasabi ko sa inyo. O, yun. Gawin nyo ang magagawa nyo na makalap lahat ng ebidensya mo. Gawin yung lahat ng magagawa nyo na makuha nyo lahat. Tangin na, tatapat ngayon sila ng mga pera. Putang na, napakaraming pera kasi magkakabistuhan na. Mga binayaran nilang tao, mga pinagalaw nilang tao para patayin ka, mga binayaran na para maaksidente ka dyan o inatake ka sa puso dyan. Magkakasabit-sabit silang lahat dito. Totoo ba yun na sinasabi ko sa inyo? Yung mga TI na yan, yung mga nagtatarget individual na yan, putang ina, mabubuwag yan. Sisiguraduhin ko sa kanila. Kung ako yung tinatarget nila rito. Yung mga tauhan ng NBI na yan, sigurado magtatago yung mga yan. Kasi papatayin yung mga yan. Totoo? Hindi. Kasi yabang ko. Tangina, asit ako ng NBI. Tangina. Sino bang asit na putang na? Asit ka lang. Putang, lintik ang yabang mo. Hayop ka. So, next time. Next na ulit. Next. Paano natin gagawin? Umpisahan. O kunyari, paano na tayo gagawa ng impluensya? Lahat ng followers ng The Rock of Jesus Christ, lahat ng naniniwala sa atin na lahat ng tagasunod ng The Rock of Jesus Christ ni Jan, paano natin uumpisahan to? Unang-una, marunong ka naman sa cellphone, di ba? Marunong ka sa cellphone. Ay pagdebate ka, gumawa ka ng sarili mong group, gumawa ka ng group chat mo, dalhin mo sila doon. Ngayon pag nanalo ka doon sa group chat, kunyari, kasi sa akin, hindi na ako masyado nakipagdebate. Pero pag nagsishare ako, nagdedebate ako minsan, sasabihin nung sinasabi sa akin ng tao, anong religion mo? Anong relihiyon mo? Sabi ko, The Rock of Jesus Christ ako eh. Nagtaka naman siya, ano kaya yun? Saan kaya yun? Yun lang, wala lang, hindi na nag-reply. Marami nagtatanong sa akin, anong relihiyon mo? The Rock of Jesus Christ ako. So, pag gano'n na nangyari pagka nagdebate ka tapos nag-share ka kunyari, may alam ka na, tinuruan na kita, nagtanong sa'yo, The Rock of Jesus Christ, pwede mo ba akong isama dyan? So, bunga mo na yon, sarili mo ng bunga yon, hindi akin yun, bunga mo yon, para sa iyo yun. Kasi unang-una, sabi ko nga sa inyo,
Bago ka maging alagad ni Jesus, bago ka maging alagad ng bugtong na anak ng Diyos, kailangan mo magkabunga. Dahil yun ang pruweba mo sa Diyos na meron kang bungang ibibigay sa Kanya. Yung iba, ang yabang nagpenitensya, nagluhod-luhod, naglakad, Antipolo hanggang dito, Cavite, hanggang Antipolo, nagpapalo ng kung ano-ano sa katawan, nagpadugo ng nagpako sa krus, kung ano-ano, tagasunod daw siya ni Jesus. Malabo ka, Toy. Sabi ko sa iyo, bago ka maging alagad, kailangan mong kumuha ng bunga mo, na magiging pruweba mo sa Diyos. Ang yayabang nila, puta, alagad ako ng Diyos, alagad ako ng Jesus. Putang na. Ni isa nga, ni 1/4 nga, wala kang bunga Baka bunga ng alateris lang ang meron ka, putang na. Diba? So, gano'n ang gawin nyo. Umpisa na natin to. Huwag kang matakot. Kung matatakot ka, murong ka na. Kasi bawal ang duwag dito. Bawal ang babakla-bakla dito. Kasi unang-una, kalaban natin mga demonyo. Demonyo ang kalaban natin. So, walang sinasanto yung mga gagong yan. So, kung demonyo sa demonyo, talagang demonyo ang mga yan. Kung sasabihin ko pa sa inyo kung anong mga ginawa nila sa akin, napakarami. So, gano'n ang gawin nyo. Pag dumami kayo ng dumami na ang bunga mo, dumami ka na sa GC, sa group chat na ginawa mo, dumami na kayo. So, magkaroon kayo ng pulong. Magkaroon kayo ng pulong nyo. Paano gagawin natin? Magtutulungan tayo. Kailangan natin magtulungan para gumawa tayo ng isang pang malaking impluensya. Diba? Nagsimula tayo sa GC, sa group chat. Ngayon, nagkita-kita tayo, eyeball. Siyempre, alam nyo naman siguro yung eyeball, di ba? Dami naman nakipag-eyeball dyan. Siyempre, hindi naman chicks yun, hindi naman boys yun, di ba? Kailangan nandun tayo sa kung ano yung mga dapat nating gawin. Kasi kung gusto nyong itayo itong kapangyarihan natin, itong kayamanan na meron tayo, magiging seryoso kayo dito. Magiging, hindi ito yung sinabi lang. Kita mo yung ginawa ng mga, nakita nyo ba yung example ng ginawa ng mga iglesyang yan? Kahit nga bata, puta, nakapatay nakasaksak sa States na balita yun. Dahil nga daw, sugo niya daw si Pepe Mandaragit. Si Pepe, yung Mandaragit ng Pepe. Sugo niya daw yun. So yung batang yun, dahil sa nga idol niya si Pepe, yun, sinaksak niya yung classmate niya kasi inaasar yata siya. So, sa atin dito, paano natin gagawin kita niyo kung gaano sila kaseryoso itayo yung isang katarantaduhan nila, yung isang kademonyohan nila, paano sila kaseryoso. Eto pa, natunay na wala kang dungis na makikita. Eto pa, tinatayo, gagawin yung kengkoy. Awit yun. Kasi kung ang isang, kunyari, itong katarantaduhan ng mga iglesyang to, yung mga tinayo nila dyan, naging seryoso sila sa katarantaduhan nila, kademonyohan nila. Bakit mo namang gagawin kengkoy itong totoo? Di mas lalo kang tanga, di ba? Bakit mo gagawin kengkoy yung atin? Para kang, kasi ginagawa nila tong kengkoy. So dinadaya ka ngayon kung anong meron tayo. Nadadaya to ng mga gago kasi nga na bumilib ka sa model ng perla. Napabilib ka dun sa model ng perla. Sabi ng mga artista ng mga model ng perla, tangina, huwag niyo sundin niya, huwag niyo, tatanga-tanga lang yung kengkoy yan. Ngayon natanga ka ngayon ng model ng perla. Diba? Totoo ba yun sinabi ko? So, ako na
nagpatunay sa inyo dito kung anong dapat nyong gawin. So, meron ka bang makukuha rito? Wala. Unang-una, hindi tayo tumitingin muna sa pera dito. Kailangan muna nating maitayo to bago mo makita lahat. So, gaano kalaking pera to? Ang ina, forever to. Para kang pensyonado buwan-buwan. Hindi naman sa pera na ano, kung anong kaunlaranan meron tayo. So, example sa impluwensya na pinakikita ko sa inyo. Kailan bumagsak ang Israel? Kailan napabagsak ang Israel? Sa impluwensyang yun. Kasi alam ng bawat bansa nandoon nang galing ang Diyos sa Israel. Kaya napaka-impluwensya ng Israel sa mga tao. Kaya kahit sino hindi kayang mapabagsak ang Israel. Diba? Mapapabagsak lang sila pag doon sa aral na binigay ko, pag sila lumihis doon at hindi sila sumunod doon sa aral na yun, doon sila babagsak. So ngayon, parang nakikita ko na totoo yun. Nangyayari na sa Israel, kahit bata na, pinapatay na. So sabi nga ng Diyos noon, I will kill your, papatayin ko lahat, kahit bata. Kahit bata papatay. Ganon ang paghuhukom sa mga huling araw. Nakasulat yon sa Revelation. So, hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng Israel kasi, nabalita ko nga pala sa Twitter, it's about, yun ang sinabi ng Diyos sa kanila. May sinunod silang batas na sinabi daw ng Diyos na gano'n ang gawin. So, nagsimula na. Diba? Nakuha ko yun. Ewan ko kung saan ko na i-save. Nandyan lang yun sa GC ko. Kinukuha ko yung link tapos sinisave ko. So kayo, na tinuturuan ko, magsimula ka sa Messenger. Pag dumami na ang bunga mo, dumami na followers mo, ilagay mo sila sa Messenger. So pagka nandun na sa Messenger, siyempre hindi naman habang buhay, ano na lang kayo, yung MU, diba? Yung ano ba tawag nito? MU ba yun? Long distance relationship, LR. Hindi naman habang buhay, LR, diba? So eyeball din kayo, siyempre, para magkaroon kayo ng communication, matibay na communication. So, nandiyan kayo sa Messenger ngayon, nagpulong-pulong kayo, eyeball tayo. Tapos nag-meeting kayo, ano ba dapat natin gawin? So hindi dapat to yung larong bata na kailangan yung kung paano nyo nakita silang nakapagtayo, dapat ganun din kayo kadesididong magtayo. Kasi kung papontoy-pontoy ka lang dito, pa-broning-broning ka lang, wala kang mapupuntahan. Nagsimula ka, naghirap ka, tapos walang kwenta lahat ng pinaghirapan mo, awit yun. Di ba? So, kailangan nyo magka-pulong. Mag-meeting kayo, katulad ng nakasulat sa Biblia na magkakasama kayo. So, pag nagkasama kayo, mag-isip kayo kung paano kayo mag-aambagan. So, wala na doon yung abulo eh, kayo lahat nag-aambagan eh. Chip in nga, di ba? So, hindi naman pang-inom, huwag naman shot na lang lagi. So, yung chip in na yun, paano natin gagamitin to sa magandang bagay? Kunyari, nakaipon tayo ng mga 1 milyon, kumuha tayo ng lupa doon sa mga malayo-layo para gawin natin isang park, isang pulungan ng isang The Rock of Jesus Christ. Wow! Tangina. Napakaganda, di ba? So napakadaling gawin ng sinasabi ko sa inyo. Hindi mahirap. Kasi oras na sinabing The Rock of Jesus Christ, sasabihin ng tao totoo yun. Walang bahid na kasinungalingan.
on the rock of Jesus Christ. Kasi wala naman tumalo sa akin eh. Kagabi nga naghahanap ako ng tatalo sa akin, wala naman lumalabas. Nabubwisit na nga ako. Lahat na yata ng kayabangan ko, pinost ko na doon. Para lang lumabas yung lahat ng mayabang doon, kaso walang lumabas eh. Mas mayabang nga siguro ako sa kanila. Ewan ko, totoo yun. Joke lang yun. Pero totoo yung sinabi ko na nag-post ako doon. Kunyari, joke lang na kunyari, medyo mahangin ka doon para lumabas yung mga magagaling. Wala. Sa Russia TV, natutuwa ako sa Russia TV. At sumusunod sila sa bagay na ibinibigay ko sa kanila. Alam nyo, natapos ang debate nila hanggang sa ewan ko kung ano na pinagdedebatihan nila. Una, kautusan. Yun, kautusan sila. Naglapag ako ng mga ng link ng mga sitas ng mga kautusan. So, yun, natapos ang debate nila sa kautusan kasi wala kung may lalaban man, hindi na makaporma kasi andun na lahat eh. So, natutuwa ako kasi lahat sila sumusunod. Nakakatuwa na ganun pala katibay kasi yung nagbigay isang dugyot lang tapos yung nakita iba, utang na wala kang tatalo, di ba? So ganun sana kayo kadesidido kung paano natin itatayo to. Kasi paano nga ako makakapagtayo, pinagtutulungan nga ako dito. So gawin nyo yung sinasabi ko, kunin nyo lahat sila. Ito na yung sabi ko sa inyo ng pag-aani. Ewan ko kung totoo yun na siya'y nahayag ng wala sa kapanahon. Kasi ang Diyos bigla-bigla na lang lumalabas. Siya'y nahayag ng wala sa kapanahon. Baga, sabi nga ng Diyos, pupunta ako dyan nang hindi mo nalalaman. Sabi ng Diyos sa Revelation. Ay, ganda yun ah. Magbihis ka at ano ba to? Baka maglakad ka ng nakahubad. Lalim no, no? Di ba? Gusto niyo bang matutunan niyo kung ano 'yon? Ano ba 'yon? Nakahubad. Tingnan muna natin. So, tingnan nga natin. Nakahubad. Bold. Putang na 9 ano na lang pala. 9% na lang ako. Sige. Tingnan natin. Revelation. Ayun. Hubad. So gusto niyo bang matutunan ng isa sa mga revelation na nangyayari na ngayon? Eto. Narito, ako'y eto ha. Wait. Para naman may makuha ka sa akin. Okay lang 'yon. Basta matuto kayo. Babasahin kita. Narito ako'y pumaritong gaya na magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. So anong ibig sabihin dito? Narito ako'y pumaritong gaya ng magnanakaw. Paano siya naging magnanakaw? Paano naging isang magnanakaw si Jesus? Ay putang na, baka tumagal na naman, malobat na naman ako, teka. Okay, paano naging magnanakaw si Jesus? Ano ba ang ginawa nung kinuwento ko sa inyo yung binigyan ng talento ng Diyos? Ang talento, yung pera noong araw. O binigyan ng 500 talento yung isa, binigyan na yung 300 talento yung isa, yung last, yung tamad na talento ay yung tamad na alipin na binigyan ng talento, binigay. Kasi sabi nung alipin,
Kinukuha mo ang hindi mo bunga. Pinipitas mo ang hindi mo bunga. Yun ang sabi ng alipin sa kanya, di ba? So gaya ng magnanakaw si Jesus. Sa bawat relihiyon, pag lumabas ang berbo, ang salita natin, pinipitas niya ang mga tao doon sa bawat grupo. Para siyang magnanakaw ng tao. Pagkasalita natin ng isang berbo ng salita ng Diyos, boom, pak, lumabas doon. Nakuha natin ngayon yung isa. Pak, halika dito. Dito ka, aking ka. Diyan ka mag-isa. Diba? Ganon magnakaw si Jesus. O, naintindihan mo na naman, may nakuha ka na naman. Tapusin natin. So, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahiya. So, siguro naman, madali-dali na to para sa inyo. Na mapalad siya na nag-iingat ng kanyang damit. So, tayo, pinatatalas natin ang karunungan natin, wala tayong ginagawang masama, tawag nito. Nag-iingat tayo kasi noon, wala akong pake noon. Tangang na banatang kita dyan, tirahin kita dyan. Kahit naman basta may labas na ebidensya niyan, papatayin talaga kita. So, nag-iingat ng damit. Kumbaga tayo nag-iingat ng mga karunungan na binibigay natin. Huwag mong dudungisan ang aral na binigay sa atin. Huwag kang magdadagdag o magbabawas ng karunungan na meron sa atin. Mag-ingat ka. Kunyari, nangaral ka, mag-ingat ka. Kasi baka lumakad ka ng nakakahiya. Lumakad ka ng hubad. Nakakahiya yun. Hindi naman lumakad ka ng literal na naglalakad kang nakahubad. Kundi makikita nila sa iyo na ikaw ay isang sinungaling. Pag nakita ka na, hindi naman totoo yung sinabi mo eh. Nakita ka ngayon sinungaling, nakakahiya ka ngayon. Ganon ang nangyari sa kanila, di ba? Totoo, hindi. Ganon ang nangyari sa kanila. So, nangyayari na ba itong sinasabi ko? Nangyayari na ba ito? Totoo o hindi? Nangyayari ba yung sinabi ko na, ayun, sa Revelation, na siya'y nagnanakaw. Siya'y parang magnanakaw. Nakuha nyo? Tapos, yun, naglakad siya ng bold, yung mga napahiya doon, mga naka-bold na ngayon. Mahihilig kasi si Pepe. Mahilig talaga to si Pepe Mandarigit eh. Yun, gusto ng bold, yun, nakakahiya siya ngayon. Pepe Mandarigit. Si Felix Manalo na alias Pepe Mandarigit, diba? Nakakahiya sila ngayon. So, wala akong pakialam. Basta gawin nyo yung sinasabi ko sa inyo. Isa tayong tagapagpatupad dito. Huwag kayong matatakot sa kalaban natin. Kasi oras na huwag kayong tawag nito yung magkanya-kanya. Dapat nagtutulungan kayo. Huwag kayo yung tawag nito. Dapat, kunyari may kailangan ako Brad, kaya mo ba akong tulungan dito? Kundi, tutulungan kita doon sa bagay na proyekto natin tungkol dito sa The Rock of Jesus Christ. So, dapat ang tulungan natin yung proyekto natin. Hindi yung mga sarili mong pambagay. Kasi, katulad nga ni Pablo, si Pablo ay nagbabanat ng kanyang sariling buto. Nagtatrabaho si Pablo. So, kung meron mang maambagan, makapag-ambagan kayo, kung anong magandang gawin, ang here. Teka. So, kung anong magandang gawin, kunyari, nakaipon na kayo ng mga 1 milyon. Tangina, pwede na to. Madami na tayo. Kunyari, nasa 500,000 na members na tayo. Oh, piso-piso lang, mabigat ba yun? 500,000 na members, meron na tayo. Piso-piso ba, mabigat na ambagan ba yun? O, meron na tayong 500k, di ba? Meron na tayong 500,000. O, hindi naman chip in yan ng pang-inuman, di ba? So, gagawin natin doon, kuha tayo ng isang lupa na pwede pa nating paggawing isang impluensya
Lalagyan natin kung saan tayo magtuturo. Ganon ang gagawin natin. Dali, di ba? Napakadali. Ganon ang utak. Ganon natin umpisahan lahat. So kung susundin mo, para akong hukbo sa inyo. Ginagawa ko kayong hukbo. Kumbaga si David noon tinatawag na Panginoon ng mga hukbo. Ngayon naman, dahil ako nagpatunay ng lahat ng to, kayo ang ginagawa kong hukbo para umpisahan na natin to. Kasi kung magpapaloko kayo kay Perla, sa model ng Perla, sa mga siraulo dyan, ay walang mangyayari sa inyo. Para kayong inagawan ng candy. Kunyari, hindi na itayo sa Cavite, napunta doon sa Maynila. Wala na. Yung mga tagay Maynila na ang hayahay doon. Wala na yon sa Cavite. Kaya tatanga-tanga kayo. So kung susunod ka at gagawin mong seryoso ang sinasabi ko, magiging mabilis to at mauumpisa na natin to. Nakuha nyo? So, ang dali, di ba? Napakadali. Teka, malapit na akong malobat. So, bukas na lang ulit kasi baka hindi na ako abutin ng uwi. Baka malobat na naman. Teka, nasa 7%. Makapagsalita pa naman siguro ako. So, napakarami. Napakasarap ng magpatugtog ng ika'y matutumba, ika'y masasawi, mabibilangan kang ngunit babangon kang muli. Napakasarap kumanta ng pagka nando na, nakapagtayo na tayo, isa na tayong malakas na grupo. Tapos magsasalita ako ngayon doon. Tugtudug, tudug, tudug, putang alab ng puso, men. Tangina, lupit. Yari ka ngayon. Tagumpay. So, ganon. Napakasarap ng pangarap na madali nating magagawa to. Kung may cooperation tayong lahat. Kung may cooperation tayong lahat, kaya nating gawin to. Kung ang isang tao, kung dito sa Cavite, hindi siya nakipag-cooperate, malamang wala tayong mararating. So, ang gagawin ng mga demonyon to, bubuwag to. Siyempre nga, natatakot silang lumabas ang The Rock. Si The Rock, baka mabagsakan sila ng bato, pangangalatin silang gaya ng alabok. Pagka nabagsakan sila ng bato, pangangalating gaya ng alabok. So, ganun tayo katibay. So, kahit bumuwag sila dyan, wala naman tayong ginagawang masama kundi magmarites. Makipagmarites tayo doon sa kabila, dito sa silangan, doon sa kanluran. Ganun lang ang gagawin natin. Makipagchika-chika lang tayo, patay ka na. Kasi ang sinasalita natin ay berbo. Salita ng Diyos. Ganun dapat ang marites, ha. Salita ng Diyos ang sasabihin natin. Ganun tayo mananagpas ng mga damo. Ganun tayo tatagpas ng mga uhay. Yun ang panggapas na sinasabi ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kung paano niya inaani ang Kanya. Totoo, hindi. So pag naani nyo ng lahat yun, wow, napakarami na natin. Isa na tayong matibay. Baka mahawakan na natin ang gobyerno ngayon nito, natatakot na sila yata. So pag isa na tayong matibay na grupo, at natakot na sila, tayo na babalit sa gobyerno. Tayo na magpapatakbo. Totoo yan? Totoo ba? Baka awit. Tanginan to si Janjan, luko-luko talaga ang putang. Papatakbo daw ng gobyerno. So totoo ba ang sinasabi ko? Hindi. Bago ka magsalita ng kung ano-ano, sabihin mo muna sa sarili mo, totoo kaya yung sinasabi ko? Hindi. So anong ginawa nila?
Pagkatapos makapagpatayo ng isang malaking impluwensya, humawak ng gobyerno. Kaya ito ngayon ang nangyari kay Janjan. Pinatarantado ako dito ng kung sino-sino, ng mga taga-gobyerno. So pagkadating doon kay congressman, kay mayor, ayun hanggang doon. Kumalap na ng mga tao doon, ayun pinatarantado na ako. So maghintay-hintay lang kayo pag lumabas ang ebidensya. Pag lumabas ang ebidensya, titignan natin kung matibay ba talaga sila. So, testingin nyo. Gawin nyo agad ang sinasabi ko. Para malaman natin, magkaalaman tayo, magsubukan tayo. Pag lumabas ang mga ebidensya, kahit anong oras, bibitagin na kita. Totoo, hindi. So, tayo ba magpapadaya tayo sa kayamanan na meron tayo? Magpapadaya ba tayo sa kayamanan na meron tayo? Sa kapangyarihan na meron tayo? Ano ang inagaw sa atin? Putang na. Inagawan ako ng candy. Kumbaga sa basketball, putang na, naagawan ng candy. Diba? So, papaagaw nyo ba yung candy? Nang ganun-ganun na lang. Kayo magsasalita, 5% na. Sarap talaga magsalita pag maririnig ko na ng putang, lupit talaga nito, kinikilig na mga tratado. So, gawin nyo yung mga sinasabi ko sa inyo. Kasi bago mo sabing nagsisinungaling ako, magtanong ka dyan sa mga eksperto. Yung magagaling, siyempre doon sa mga may utak. Huwag doon sa tanga, kasi tatangahin ka lang noon. Doon sa may utak ka magtanong. So pagka nagtanong ka sa eksperto, ano ba itong ginagawa sinasabi ni Janjan? Ano ba to yung tawag nito? Totoo po ba? May posibilidad ba na mangyari itong lahat? Possible ba na mangyaring lahat to? So, boom. Oo, ganun pagka tinanga ka, huwag kang tanga, may sarili kang isip. Gawin nyo lahat ng sinasabi. Sigarilyo ko putang ina. Teka lang. So, teka. Malulobat na. Ay, teka. Teka lang, sigarilyo ko. Wala. Wait. Tangina talaga. Shit, saan na naman napunta yun? So, sarap talaga, no? Ng tagumpay. Masarap talaga ang tagumpay. Masarap damahin ang tagumpay, lalo na't alam mo to. Para kang pumusta sa alam mong mananalo ka. Alam mo na ang panalo mo. Tagal ko nang sinabi ko na to kala noon pa. Tagal na. Diyan sa mga taga Santol, sa mga tropa ko diyan. Tinetext ko sila. Para kayong pumusta na alam mong panalo ka na. Kaso walang naniwala, gusto pa nilang yung malaki-laking ebidensya. So, eto. Kasi noon, hindi naman tayo gumagawa ng video. Tamad, ayoko din gumawa ng video kasi ayoko nung makikilala ako. Ayoko yung pala, may mga aral ako doon sa yung mga ginawa kong aral, meron palang dumaya noon. Siya daw ang gumawa noon. Ewan ko, totoo yung nabalitaan. So, bago-bago lang ako gumawa ng video. So nung nagsimula ako doon sa Tapia, isang video lang ang ginawa ko sa Tapia. Nung lumipat kami 2022-21 dyan sa Santol, kila Ate Baby, gumawa na ako ng video. Kasi hindi pala obra pag yung pa-banjing ka lang, yung paggawa-gawa ka lang ng sitas. So akala ko kilala na pala, yung pala hindi, dinadaya pala. Kasi sila daw yun.
Tangin na talaga. Ewan kong anong klaseng kapal ng mukha mga putang ina to. May mga utak naman, ayaw magbasa, di ba? Ba't kailangan pang kumuha sa akin, tapos magpipiling ako? Huwag naman ganun, di ba? Kasi meron kayong sarili. Tinuturuan ko lang kayo kung ano yung dapat nyong gawin. Tinuturuan ko kayong magbasa, minumulat ko yung mata nyo. Tinuturuan ko kayo kung paano ang taktika na gagawin natin. So 4%. Malapit ng malobat. So paano? So, pagka lumakas na, tangina sino? Yung gagawin kong kanang kamay nito. Yung gagawin kong vice president nito. Putang na, takot na sila ngayon doon. Siguro pinanginginig ko lang ang mga puwet, mga tumbong ng mga putang inang yun. So, sigurado natatakot na sila doon. Kasi hindi imposible yung mangyari lahat. Hanggat may desidido kayong itayo ang bagay na sa atin, hindi imposibleng mangyari lahat yun. So, totoo ba ang sinabi kong lahat dito? Meron bang katotohanan ang sinabi ko lahat dito? O wag lang doon kay Perla at saka sa mga bareta o sa mga joke lang. So, totoo ba ang sinabi ko rito? May katotohanan ba? May panghahawakan ba kayong katotohanan, kakayahan, karunungan sa sinabi ko dito? So kaya na nating makapagpatayo na tayo. Isa na tayong malakas na grupo. Kaya na nating gumawa ng isang radio station. Butang ina. Ang lupit. Pagka nakagawa na tayo ng isang radio station, gagawa na tayo ng mga TV, ng mga network, channel. Anong magandang channel? Ano kaya magandang channel? So, iniisip ko, baka ilang taon pa yun siguro. Pero kung desidido kayo, malayo ang 3 taon para magawa yun. Kasi maghahakot kayo na maghahakot ng aanihin nyo. Hahakutin nyo na lang, hahakutin lahat yan. Pagkahakot nyo yan, ayun, mag-ambagan na kayo. Ito, gawa tayo ng proyekto. Pagkakagawa natin ng proyekto, putang na, anong kayamanan ang meron tayo na sinasabi ko sa inyo na kailangan ko pa bang isampal sa mukha nyo kung anong kayamanan na meron tayo. Nakakuha nyo yung sinabi ko? Oy, 2% na lang. Okay, bukas na lang ulit mga tropas. Sa susunod na lang ulit. At maano na naman. Miyaw na naman to mamaya. Sigurado. Okay, at sa susunod na lang ulit. At God bless sa inyong lahat.